Review ng Sanaysay, Liwanag at Dilim ni Emilio Jacinto. Layunin para sa araling ito. Nakabubuo ng review ng Sanaysay sa pamamagitan ng tekstong multimodal, gaya ng video o animasyon. Una, nasusuri ang nilalaman ng Sanaysay batay sa paksa, kaisipan, layon, wika at estilo. Pangalawa, nakapipili ng isang sanaysay ukol sa panahon ng himagsikan. Pangatlo, nakapagtatala ng mga punto at ebidensya ukol sa sinusuring sanaysay na may paglalapat ng mga ilustrasyon na gagamitin sa video o animasyon. At ang panghuli ay nakabubuo ng borador para sa review ng sanaysay gamit ang mga elementong visual. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Ganern. Panuto. Isulat ang pak kung ang pangusap ay katangian ng editorial at ganern naman kung hindi. Una, mahalagang sangkap ng isang editorial ay kinakailangang may pinagbabatayan itong balita. Ano ang iyong sagot? Tama, ang sagot ay ang pak. Pangalawa, hindi matatawag na editorial ang isang artikulo kung ito ay lalagyan ng pananaw ukol sa isang isyong pambansaman o panlokal. Ano ang inyong sagot? Tama, ito ay ganern. Pangatlo, layunin ng editorial na magbigay ng impormasyon, magturo, pumuna at magpaisip sa mga mambabasa. Ano ang iyong sagot? Tama, ito ay pak. Pang-apat, naglalaman ng editorial ng kuro-kuro ng patnugutan hingi sa isang napapanahon ng balita. Ano ang inyong sagot? Tama, ito ay pak. At ang panghuli naman, sa sandaling may pambabatikos o pamumuna ng mga katiwalian bunga ng maling naobserbahan, hindi na ito isang editorial. Tama, ang sagot ay ganern. Ngayon, narito naman ang isang gawain na tatawagin nating iayos pa. Panuto. Isaayos ang mga parirala upang mabuo ang isang pangungusap kaugnay ng tinalakay na aralin sa editorial. Meron lamang kayong 2 minuto para ayusin ito. At kung ito ang inyong sagot, mahusay. Tunay ngang naunawaan ninyo ang ating nakaraang aralin. Hayaan nyo ito'y aking basahin. Ang isang editorial ay artikulong pampahayagan na naglalaman ng opinyon o pananaw ng patnugutan o editor hinggil sa isang napapanahong isyu o balita na isinusulat upang magbigay kamalayan sa mga mambabasa na makakatulong sa kanilang magsuri at sa huli ay mapaisip sila tungo sa kinakailangang pagbabago. Pagsusuri ng Sanaysay, Liwanag at Dilim ni Emilio Jacinto. Ang Liwanag at Dilim ay isang makapangyarihang koleksyon ng mga sanaysay ni Emilio Jacinto, ang tinaguriang utak ng katipunan. Sa mga akdang ito, isinulat niya ang mga pilosopikal at moral na pananaw na nagsilbing gabay sa mga rebolusyonaryo noong panahon ng himagsikan laban sa mga Kastila. Ang Ningning at ang Liwanag. Ang Ningning at ang Liwanag ay isang makapangyarihang sanaysay ni Emilio Jacinto na isinulat sa ilalim ng sagisag panulat na Dimas Ilaw. Isa ito sa mga akdang bumubuo sa koleksyong Liwanag at Dilim na nagsilbing moral at pilosopikal na gabay ng katipunan. Ang Ningning at Liwanag ay nakasisira ng paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog kung tinatamaan ng nag-aapoy na sikat ng araw ay nagniningning ngunit sumusugat sa kamay ng naggaganyak na dumampot. Ang ningning ay maraya. Ating hanapin ang liwanag. Tayo'y huwag mabighan sa ningning. Sa katunayan ng masamang naugalian, nagdaraan ng isang karwaheng maningning na hinihila ng kabayong matulin. Tayo'y magpupugay at ang isa sa loob ay mahal na tao ang nakalolan.
Tatapway marahil naman isang magnanakaw, marahil sa ilalim ng kanyang ipinagtatanghal na kamahalan at mga hiyas na tinataglay ay nagtatago ang isang pusong sukapan. Nagdaraan ng isang maraleta na nagkakanghirap sa pinapasan. Tayo'y mapapangiti at isa sa loob, saan kaya ninakaw? Tatapway maliwanag nating nakikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapon ng kanyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag at kapaggalang tunay. Ay sa ating pag-uga-ugali ay lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwil sa liwanag. Ito na nga ang dahilang isa pa na kung kaya ang tao at ang mga nayan ay namumuhay sa hinagpis at dalita. Ito na nga ang dahilan na kung kaya ang mga loob na inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupumilit na lumitaw na maningning. Lalong-lalo na ang mga hari at mga pinuno na pinagkakatiwalaan ng sa ikagiginhawa ng kanilang mga kampon. At walang ibang nasa kundi ang mamalagi sa kapangyarihang sukdang ikanais at ikamatay ng bayan na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang ito. Tayo'y mapagsampalataya sa ningning. Huwag nating pagtakhan na ang ibig mabuhay sa dugo ng ating mga ugat ay magbalat kayo ng maningning. Ay, kung ang ating dinudulugan at hinahinain ng puspos na galang ay ang maliwanag at magandang asal at matapat na loob, ang kahit sino ay walang magpapaningning pagkat di natin pahahalagahan at ang mga isip at akalang ano paman ay hindi hihiwalay sa maliwanag na banal na landas ng katwiran. Ang kaliluhan at ang katampalasan ay humahanap ng ningning upang huwag magpamalas ng mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan, ngunit ang kagalingan at ang pag-ibig na dalisay ay hubad, mahinhin at maliwanag na nagpapatanaw sa paningin. Ang lumipas na Panginoon ng Tagalog ay labis na nagpapatunay ng katotohanan nito. Mapalad ang araw ng liwanag. Ay, ang anak ng bayan, ang kapatid ko, ay matututo kaya na kumuhang halimbawa at lakas ng pinagdaan ng mga hirap at binatang mga kaapihan? Ngayon, dahil naintindihan nyo na ang aking tinalakay sa araw na ito, at narinig nyo na rin ang kwento, ay ngayon magsasagawa tayo ng gawain. Ito ay tinatawag na have o wale, na kung saan isusulat ang have kung ang pangusap ay binanggit sa teksto at wale naman kung hindi. Okay, tapos na ba ang lahat? Okay, mahusay. Ngayon narito ang sagot. Kung tama ang inyong mga sagot, ay pakicheck na lamang po. At naway marami po kayong natutunan sa ating talakayan sa hapon na ito. Maraming salamat. Paalam!